Prevention Month. Unsa ang focus na to karon sa tuang campaign ma'am no? Since karon tuiga taas nga tuang insidente sa sunog sa region. The Fire Prevention Month is actually ang mga activities karon nga ginakandak sa tanan fire stations in all provinces kay the same activities that we do. But karon nga bulan, gina-encourage, gina-invite na mga makatawhan mo inyong makita na ay mga fire square activity. Kung inyong nakita ng mga road show, karon at today, gahapon o karon na ay fire square show dito sa SM Ecoland wherein nag-showcase sa mga equipo, mga services, mga drills, and this targets not the general public para makita sa mga kabatanunan, mga people of all ages kung unsa ang mga dapat buhaton in case na ay fire emergencies or ang mga services sa Bureau of Fire Protection. And also massive information campaign kay ang March Manggod nganong ang March Manggod is ang gihimo siya nga Fire Prevention Month because data shows na during this month na ay pagtaas sa sunog kay mao man ni siya ang start sa bulan sa summer diri sa ato ang nasod na diri sa Philippines. So naay mga massive information campaign kung mas nag-strengthen o mas makita ninyo ang mga kabomberohan na sa kadalanan, na ay mga programa sa mga venues no sa municipalities and other stations. Nag-conduct sila og lectures, mga high-intensity fire drills, na mga pa-contest because we wanted the community to participate actively in our endeavor in having a fire-safe community. Okay. Ma'am, since ingon ka ma'am no, di mo nang gi-reveal ang pagtaas sa sunog kay data ma'am no, from January to February ma'am, compared to last year's po na fire incidents po. Okay. From the past 3 years, naagit kay rising trend when it comes to the fire incident, no? So, in 2026, we have, as of March 1, 2026, na tayo natala nga 291 na sunog. So, compared in 2024, na at 238, nung baba siya sa 2025 na 207, ano lang siya nga data, sir ha? January to February. Then, sa 2026, as of March 1, January to March 1. So, nagid siya 41% increase compared to 2025 then this year. So, na siya yung rising trend. And, yun nga. Okay. Anyways, ma'am, based sa kaninga data, ma'am, no, unsa ba ang mas daghan, ma'am, no, na mas daghan nga sunog, ma'am? Is it commercial or kaning kuan, residential? As always, good sir, this 3-year trend, number 1, good always ang residential fire. So, sa karon, ang residential fire from January to March 1, we have already 122 compared sa mga past years nga tag 66 lang, tag 55. So, more on residential fires. Tibok region siya, ma'am. Yes, sir. Ang data nga akong ginagamitan karon, sir, is whole Region 11 data. Yes, sir. Anyways, ma'am, ang kuan ani ma'am, ang residential, unsa ang common cause of fire ani mga residential areas? All right. The common cause, as always, good siya number 1, kaning electrical cause, no? So, naa siya mga electrical ignition caused by arcing, na ay overloading, mga short circuit. So, number 1 siya. Next is ang open flame from rubbish fire. So, katong mga nagasunog o mga basura or nagabilin og open flame sa ilahang mga panimalay. And number 3 is smoking, mga lighted cigarette or mga cigar or pipe. Karon ma'am, unsa ba yung kuan ani ma'am no ginabuhat ma'am no nga kining, of course, although na si Davao Light din nga makatabang mo explain no with regards to kining electrical problem. Unsa ba ang ginabuhat sa BFP karon no nga mas males ning pagbaba sa kining maong cause no sa sunog?
Okay. Ang Bureau of Fire Protection, ang ato mga kabomberohan, kung inyo makita, nagakandak ni sila og house to house na survey, because this is part of the same thing that I said before, the Oplan Ligtas na Pamayanan. Kay mao dyan ni ang murag pinaka-core, not core, but isa sa pinaka-significant program sa Bureau wherein it is a community-centric program na kinahanglan ang mga katawhan buhaton nila ang ilahang part in having to practice fire safety in their home. So mao bitaw nang siguro dili lang kami ang nagpahinumdum, siguro pod si Davao Light nga nagapahinumdum pod always on what to do, especially if old na ba ang inyong mga wiring sa balay na sa inyong balay, kung nagagamit ba mo mga octopus connection sa inyong panimalay. Ang Bureau of Fire massive conduct information campaign as always during fire lectures, fire drills, always ni siya balik-balik na mo ni nga pahinumdom sa mga katawhan mo kay not all the time, not 24 hours na nami sa sulod sa inyong panimalay. That is why na ay Oplan Ligtas na Pamayanan wherein ang community, ang tao sa barangay, sa purok, gitagaan sila responsibilidad na sila po mismo magbantay sa ilahang community, sa ilahang neighborhood kung unsa ang dapat buhaton para dili magkaroon og sunog sa ilang lugar. Pwede na mag-isip. Kuha na to ang mga cameraman. Anyways, ma'am, last na lang, ma'am. Common na reklamo every time nga naay sunog is dugay makasulod. Naay mga kanang mga obstruction sa dalan, no? Especially kanang pasulod na, especially to sa mga informal settlement, mga dugay makasulod. And then right now si Barangay Kapitan Olan-Olan gusto niya i-penalize ang I think he is asking the city government, no, or the city council na magpasa og ordinansa nga i-penalize katong mga nagaharang during sa sunog. Unsay take ani sa BFP 11? Katutay, sir. At the moment, sir, no, kay i-propose man na ni Kapitan, no, kung unsa ang makaayo sa katawhan, the Bureau of Fire Protection will support the endeavor of of our politicians, no. Especially, tama gyud na siya nga, number one gyud nga problema sa pagresponde, and I guess naingon po na sa spoke sa Davao City Fire District no nga, maglisod jud og penetrate pag makitid ang dalan, especially lalo na nay mga tricycle nga naka-parking, mga sakyanan nga naka-parking, as much as we wanted to nga mapaspas og sulod tong area nga nasunog, dili pwede nga banggaan na muna dira ang mga sakyanan, although pwede ka in case of emergency man ta, but that is why we are sending this message to the public na maging responsible po ta sa atong mga sakyanan, especially if katong mga area nga kabaluta nga dako baya gid kayo ang fire truck. So isa gid siya sa makahamper sa operation sa atong mga kabomberohan. Lisod jud kaayo kanang as much as we wanted to lay down our hose to the nearest area occupancy nga nasunog, we can only do so much especially pag ang neighborhood, pagkabalota nga nanay sunog sa sulod unta, ang mga tag-iya sa sakyanan, magdali-dali po untag palabas sa ilahang mga nakapark nga sakyanan para matabangan po nato pagdali og off ang sunog, no. Kay just like what you see, di ba, ang Davao City disiplinado every time na ay ambulance, emergency vehicles along the road, always gina magpadaplin jud dayon regardless if it's traffic or not. So we also wish and pray na ang community, that is why ang OLP isa gyud na perminti sa ginapahimangno sa katawhan nga dili lang sa panimalay, no, pag-check sa ilang mga kuryente, sa ilahang mga saksakan, but also ang agianan kung asa mosulod ang atong mga fire truck nga tagaan nila, i-clean nila ang street for it. So instead na 5 minutes kaya na mo respond, mo take time, it's because kaning dagag nakaharang.
Yes, sir. May Oh. nana, good, sir. So, we plead to the public no nga kung pwede, pero mao gini problema so kay daghan na magit sa ng good niya gamay kayo the ratio of our car and the parking area, so isa po na siya nga problema, but we know that the city government and other municipalities and provinces no siguro nakita na po nila ni nga na problem sa mga fire incidents, so I guess they are working on it para mapadali ang suppression. Okay. Thank you, Ma'am Sheena.